Sa unang installment ng seryeng ito, pinag-usapan natin ang mga tumatak ng signature moves sa NBA tulad ng crossovers ni Iverson at fadeaway ni Jordan. Pero hindi sapat ang 6 na minuto para isa-isahin ng iba pang iconic na galaw na pinakita ng ating NBA stars. Kaya heto muli ang 6 pang signature moves na gumawa ng ingay sa NBA. Umpisa natin sa chase down block ni LeBron James. Kilala naman natin si LBJ bilang isa sa mga pinakamahusay na atleta hindi lang sa basketball, kundi sa kasaysayan ng kahit na anong sport. Ang kanyang 38,000 points at 10,000 assists ay ilan lang na patunay na mayabong na ang legasiyang iiwan niya sa NBA. Pero bukod sa mga game winners na nagpaiyak sa fans ng kalaban at sa mga no-look passes na matagal pinag-usapan, ang chase down block na ito ni James kay Iguodala ang isa sa mga core highlights ng kanyang 2 dekadang karera sa liga. Hindi man kasi ito isang game-saving play, naging momentum shift naman ito with less than 2 minutes sa do-or-die Game 7 ng NBA Finals. Ang supalpal ngang ito ang naging daan para sa pinakasikat na 3-pointer ni Irving bilang isang Cavalier na sumelyo sa kanilang kampyonato noong 2016. At isa lang ito sa mga halimbawa at manifestasyon ng malahalimaw na athleticism ni LeBron. Nakakapagtaka ang paano ang 113 kilos na 6'9" na bato-batong forward na ito ay nakakalipad ng ganyan kataas lalo na kapag nakabuelo. Sa rookie season pa lang niya ito na ang ginagawa niya kaya sa kasaysayan ng NBA, ang signature move na chase down blocks ay habang buhay ng matatali sa pangalan ni King James. Pangalawa, ang shake and bake ni Jamal Crawford. Isa sa mga pinaka-unique na manlalaro sa NBA itong si Crawford dahil kung titingnan mo ang mga mixtapes niya, para ka nanonood ng patalastas ng streetball. Alam kasi ni Jamal na hindi siya katangkaran at average lang din ang athleticism niya. Kaya binawi na lang niya sa ball control at handles ang kanyang karera. He had one of the best ball handling sa liga and combined with a consistent jump shot, dito sinunog ni Jamal ang mga nakakatapat nila. Ang kanyang shake and bake dribble ang nagpasakit ng ulo ng depensa. Kaliwa ba o kanan, hindi nila malaman kung saan siya pupunta. At nagagawa niya yan sa kahit na anong klaseng depensa. Sentro man o gwardya, i-ready mo na ang camera dahil siyak na papasayawin niya. Dahil nga sa iconic move na ito, 3 6 Man of the Year award ang napanalunan niya. Kaya truly, isa si Jay Crossover sa mga pinakamasarap panoorin sa NBA noon. With his impressive na ball handling exemplified ng kanyang pamatay na shake and bake. One-on-one with Williams. Shake and bake move! Oh, he puts it in! Pangatlo, ang skyhook ni Kareem Abdul-Jabbar. Kung ikaw ang pinakamatangkad na atleta sa loob ng court with the longest wingspan, kaya mong i-release ang bola sa pinakamataas na punto na maaabot mo. At you can be sure na halos imposibleng mablangka yan ng kahit na sinong babantay sa'yo. At yan ang ginawa ni Kareem sa 2 dekada niya sa NBA. Sa kanyang standing reach na 9 feet and 6 inches, practically unguardable talaga ang skyhook ni Abdul-Jabbar. Sa dami nga ng attempts niya gamit ang move na yan, 5 beses lang itong naputata at goaltending pa ang tawag sa isa. Paano mo ba naman kasi susupalpalin yan? Bukod sa mataas na ang release, palayo pa sa defender ang motion ng tira. Kaya kapag nag-umpisa nang bumuelo si Kareem para sa galaw na ito, madalas hindi na kinokontest ng kaharap niya. Tititigan na lang siya at magdadasal na mag-supply ang tira niya. Kahit ano kasing talon mo ay hindi rin uubra. Ito nga ang dahilan bakit siya ang naging all-time leading scorer ng NBA for 33 years bago lang maungusan ni King James ngayong taon. Si Abdul-Jabbar din ay isang 6-time NBA champ, 6-time MVP at 19-time NBA All-Star. At malaking parte sa mga karangalan niyang yan ay ang kanyang signature move na skyhook. Skyhook up and good! Lakers win! Pangapat, ang step back ni James Harden. Ang pinaka-controversial na galaw sa listahan ito. Possibly the most polarizing move sa NBA. Ang daming opinion ng players, coaches at ibang fans patungkol dito. Nang una kasi itong gawin ni Harden, paano hindi natatawagan ng traveling niya? Yan ang tanong ng marami lalo ng mga gwardyang bumabantay sa kanya. Well, sikat talaga si David bilang manlalarong magaling mag-exploit ang mga patakaran sa NBA. Ang mga borderline na illegal na dapat sa liga, lumulusot bilang isang typical at normal na basketball move kapag ginagawa niya. Mula pa noon sa pag-initiate ng contact na bihirang matawagan ng offensive fouls hanggang sa iconic move niya ngayong step back, ganyan ang ginawa niya. Sa version kasi ng galaw na ito ni Harden, parang 2 beses siyang nag-step back kaya marami nga ang umaalma bakit hindi natatawagan ng violation si David. Pero ayon sa rulebook ng NBA, hindi ito traveling dahil nagagather niya ang bola after his first step back. At madali mang tingnan, ilan lang manlalarong kayang execute yan. Harden being the best sa kanila at ang nag-umpisa ng move na napakahirap bantayan sa liga. Good defense by Kyrie. Oh, wild. Panglima, ang dream shake ni Hakeem Olajuwon. Si Hakeem ang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kanyang henerasyon sa NBA at ang one of the best centers of all time. Hindi mo naman kasi mapapagkamalang 7-footer ito sa finesse at gracefulness ng galaw niya sa ilalim at sa poste. Ang mga moves na madalas nating makitang gwardya lang ang gumagawa ay parte ng malalim na offensive bag ni Olajuwon. Mga crossovers, jump shots sa ilan lang sa mga ito. Pero may isang signature move si Hakeem
na pinakasumikat at pinaka nagpasakit ng ulo ng kanyang depensa, ang Dream Shake. Mag-umpisa ang galaw na ito by pivoting to one side, then biglang magka-counter pivot sa kabila para mapagpag ang madikit na depensa niya sa poste. At kapag ginawa niya ito, imposibleng hindi siya makakreate ng separation sa bantay niya, and once makita niya ang bakal, ang dalawang putos na yan ay ilista mo na. Sa sobrang effective nga ng move na ito, maraming NBA bigs ang nagpaturo sa kanya ng recipe ng kanyang Dream Shake. Sila Yao Ming, Stoudemire, Dwight Howard at kahit na si LeBron James. Pero kahit na anong practice nila, hindi pa rin nila matalo si Olajuwon at siya pa rin ang nananatiling hari ng iconic move na ito. At panguli, ang jab step jumper ni Carmelo Anthony. Solidong fan ka ng basketball, siguradong fan ka rin ng jab step jumper ni Melo. Standing at 6'8" na parang toro kung mga araro, ang jumper at first step ni Melo ang one of the best sa NBA noon. At isang kalbaryo ang bantayan one-on-one si Anthony on a single coverage. Mag-umpisa ang galaw na ito with Melo's feet planted facing up. Then bigla ang jab step para panandali ang mag-fix ang depensa. At iyon lang ang kailangan ni Melo para makapag-attempt at ma-release ang bola. Kapag masyado namang malapit ang depensa, kaunting tulak lang gamit ang kanyang upper body strength, malilibre na siya. Kapag hindi naman kumagat sa jab, harap-harapan ka pa rin titirahan ng kanyang pull-up na kinonsiderang isa sa mga pinakamagandang form sa liga.